Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi maganda ang pagtatapos ng taon para kay Gilas Pilipinas standout Renz Abando matapos magtamo ng injury sa laban ng anyang Jung Kwang-jang at Goyang Sono sa Korean Basketball League o KBL. Sinubukan ni Abando na makuha ang offensive rebound kung saan tumalon ito ng mataas para maabot ang bola matapos ang mintis ng kakampi nitong si Hugh Gyun-jong sa second quarter ng laro. Nakabangga nito sa mid-air ang Goyang import na si Chinanu Unwaku. Subalit hindi maganda ang bagsak nito dahil likod ang lumapat sa sahig dahilan upang mamilipit ito sa sakit ng ilang sandali. Nagawang makatayo pa ni Abando. Ngunit agad itong ipinasuri at natuklasan na natamo ito ng lumbar vertebrae 3 and 4 fractures at nagka-sparing sa kanyang kamay. Mangangailangan ang Korean Basketball League Slam Dunk Champion ng 4 hanggang 5 linggo para tuluyang gumaling ang kanyang likod. Maganda ang inilalaro ni Abando sa KBL. Mayroon itong mga averages na 9.5 points, 4.6 rebounds at isang assist sa kasalukuyang season ng liga. Natalo ang anyang sa Goyang sa score na 81-85. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Muling bumanat si dating 3 Division World Champion John Riel Casimero na makaharap si Super Bantamweight Undisputed Champion Naoya Inoue sa isang laban. Inihayag ni Casimero na siya lamang ang may kakayahan na mapataob ang Japanese fighter. Sa kanyang post sa social media, ikinuwento ni Casimero na napanood nito ang laban ni Inoue at dating world champion Marlon Tapales. Lumasap si Tapales ng 10th round knockout loss sa Japanese pug na tinaguriang The Monster. Kaya naman si Inoue na ang 2-weight undisputed champion bit-bit ang malinis na 26-0 record, tampok ang 23 knockouts. Kita sa laban ang lakas ng kamao ni Inoue na hindi nakayanan ni Tapales. Ipinagmalaki ni Casimero na base sa pananaw ng kanyang mga fans, tanging siya lamang ang makakatalo sa Japanese boxer. Pinuna ni Casimero ang naging estratehiya ni Tapales. Dahil sa kabiguan, humulagpos sa kamay ni Tapales ang World Boxing Association o WBA at International Boxing Federation o IBF titles. Nahulog ito sa 37-4 record. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nananatiling nakakapit sa tuktok si International Master Daniel Quezon matapos makipagkasundo ng draw kay FIDE Master Mark J. Bacojo sa Round 5 ng Philippine National Chess Championships Battle of the Grandmasters na nilaro sa Marikina Community Convention Center. Inilista ng 19 anyos na si Quezon ang 4.5 puntos, sapat para hawakan ang solo top spot sa event na may 14 na player single round robin. Simula round 1 ay mainit ang laro ni Quezon sa nasabing torneo na nakalaan ang 120,000 pisong premyo sa magkakampyon sapagkat nabulaga niya sa 4th round si Grandmaster Darwin Lilo. Nasa kalagitnaan na ang torneo kaya naman lumalapit ang dating national champion na si Quezon na masungkit ang titulo. Makakalaban ng Dasmariñas Bet sa 6th round si FIDE Master Christian Giancarlo Arca habang si International Master John Emmanuel Garcia na mag-isa sa 2nd place na may 4 puntos ay makakatapat si International Master Paulo Bersamina. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.